Nako, ito, nakita ko ito. Dami po talagang ganyan. Yan ang sitwasyon ng mga bike to work araw-araw, mga kapatid. Sugatan po ang isang siklista. Sinadya no? Matapos banggain ang nakaalitan pong motorcycle rider. Diyan po yan sa Cainta sa Rizal. Nasa pool sa video ang mismong pagbangga ng rider. Tumilapon po ang biker sa kabilang linya at tumama sa kasalubong na tricycle. Buti tricycle lang yun. Paano kung sasakyan? Habang ang rider nagdire-diretso na parang walang nangyari. Ang kwento ng siklista, bago pa po ang insidente, nasa bike lane lamang daw siya noon nang bigla na lang siyang binusinahan ng motorsiklo. Gumilid po ang biktima para makaiwas na sa gulo. Pero tila inasar daw siya ng rider at hinarangan pa po siya nito. Doon na niya kinumpronta ang rider na kalaunay nauwi nga po sa hit and run. Ipinatatawag na po ng LTO ang nambanggang rider. Grabe naman yan. Actually, share bike lane dapat yan Shared lane dapat yan for motorcycle and for cyclist. Hindi ba? Ang problema, meron po ganyan. Meron po talagang ganyan. Marami pong ganyan sa kalsada. Hindi lang naman riders. Sometimes drivers. Ang minamaneho 4 na sasakyan. Yung pipinahan ka talaga sa gilid po ng bike lane. Wag naman po ganun. Wala po kaming laban sa inyo. Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, nauwi sa pagpatay ang pambubuli po ng 3 suspect. Saan naman po yan sa Malolos, Bulacan. Sa investigasyon, nagkaasaran sila sa labas ng eskwelahan hanggang sa humantong po ito sa suntukan. May isang bumunot ng patalim sa sinaksak sa tiyan ng isang estudyanteng 18 taong gulang lamang. Arestado po ang suspect habang hawak na ng City Social Welfare and Development ang 2 pang sangkot na pawang mga menor de edad. Sapul din sa video ang pangbabasag ng isang lalaki sa bintana ng mga nakaparadang kotse. Diyan po yan sa Angono sa Rizal. Dami ring insidente sa Rizal ngayon, Gumamit ng batong lalaki sa kapo pinagbabasag ang mga windshield ng sasakyan. Ayon sa barangay, trabahador po sa isang ginagawang covered court sa lugar ang 25 anyos na lalaki. Hinuli siya pero pinakawalan din matapos malaman na mayroon po pala itong mental illness. Nagkaroon na lang daw ng kasunduan sa pagitan ng mga may-ari ng sasakyan at mga magulang ng lalaki sa pagbabayad po ng danyos. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.